Magandang gabi po sa ating lahat, maging sa lahat po ng nasa narito na at mga narito po sa atin sa online. Purihin ang Panginoon sa isang maulan na araw at nadidilig ang mga halaman, lalo na nga po ang ating kapaligiran ay nananariwa. Salamat po sa magandang panahon. Bagamat ang iba po ay napinsala ng bagyo, tayo po ay nagpapasalamat na iniingatan tayo sa ating lugar at ang ating ministeryo ipanalangin ang mga napipinsala ng kabagyuhang ito. Pero sa lahat ng panahon, may bagyo man o wala, ang Panginoon ay karapat dapat purihin. Kaya tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Atin pong awitin, ang unang awitin, Tell It to Jesus. Ayan, yung una po nating awitin is Tell Amen. It Thank to you. Jesus. Narito si Matthew para tumuwang sa atin magpaawit. Laging kahit may bagyo, kahit na ganitong panahon, tayo ay merong awitin sa ating Panginoon. Awitin po muna natin ang Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Awitin po natin dahil tayo ay laging kailangan ng source of strength ang ating Panginoon. So awitin po natin, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Isaiah 40:31. Okay, let us sing Isaiah chapter 40, verse 31. But They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Help us, Lord. Help us, Lord. One more time. Isaiah, they that wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Amen. Wow. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Help us, Lord. Help us, Lord, on our way. Amen. Wonderful song. Amen. Atin pong awitin. Ano yung pinawit mo kanina? Ayan, yung una po nating awitin is Tell It to Jesus. Yan po yung una nating awitin sa ating songs. Lakas. Ayan, Tell It to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Amen. Lahat po ng ating pwedeng kabigatan, alalahanin, pangangailangan, pwede nating sabihin sa ating Panginoon dahil siya naman po ang talagang may kakayanang tayo'y tulungan, tayo'y tugunan. Kahit hindi pa tayo humihingi, binibigay niya na. Tell it to Jesus, kapatid. Tell it to Jesus. Okay. Yamang hindi pa po natin makuha yan, awitin po natin ang Psalm 19. Psalm 19. You have your Bible, so we will use our Bible to be our songbook. Psalm 19 and verse 7. The law of the Lord is perfect. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Yes, that's in verse 10. And the honeycomb. Verse 8 now. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold,
than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. On the verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Amen. Praise God. The judgments of the Lord are true, yes, and righteous altogether. Verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Oh, moreover by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward, and in keeping of them, yes, there is great reward if you obey the word of God. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Amen. Now this time, Tell it to Jesus. amen. Okay. First stanza. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and be then tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sins that to men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Come on, tell it to Jesus. Yes, He's a friend. Well known. Amen. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ's coming kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. Praise God. Amen. He is your friend, and He is my friend. Amen. Tell it to Him. Amen. Wow. This church has a friend. Best friend is Jesus. Amen. Next. Another song. We will sing another song. Hallelujah. What a Savior. Hallelujah. What a Savior. Amen. Lord, I stand in the midst of a multitude. Wow. What a Savior. With admiration, Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, and I will lift up my voice and sing from my heart. Yes. Yup. Give your best. Praise Him. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God.
stand. Lord, we stand by grace in your presence. We're cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Sing with us, release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. All together now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, to the blood of Christ will stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all, Lord of all, Lord of all. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, with the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, yes, amen, giving praise, amen. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the grace of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y manalangin naman naming Diyos. Salamat po ng maraming marami. Panginoon, Ikaw po ang aming pinupuri. Pinasasalamatan, Ikaw ang karapat-dapat. Laging Ikaw ang tampok sa aming puso at saan man. Ikaw ang marapat, ito man ay kilalanin o hindi ng sanlibutang ito. Mananatiling Ikaw ang pinakadakila at pinakakarapat-dapat purihin. Ikaw ang naghahari at may hawak ng lahat. Ang mga bagay ay iyong pinapahintulutan, ngunit lahat ay mauuwi sa iyong kamay. Lahat po ay magiging tungtungan ng iyong mga paa. Sapagkat ikaw ang hari ng mga hari magpakailan-kailan paman. Ang iyong karunungan ay hindi namin kayang saliksikin. Hindi namin kayang arukin, Panginoon, ang kaunawaan na mayroon ka. Kaya naman kami ay marapat lamang na magpasakop, makinig sa iyong kalooban at siya naming gawin habang kami nabubuhay ng aming buong kaya. Maraming salamat po na kami iniingatan mo hanggang sa ngayon. Marami po ang nagpalit-palit kung saan-saan napahatiran ng mga balita ng mga nagkakasakit, napipinsala, nag-iiyakan, namimighati. Ang iba po at ang marami na nagkakatuwa sa kagalingan at katagumpayan. Ngunit nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat minarapat mo na kami manatiling makapaglilingkod sa iyo sa buhay na ito. Lord, we love to serve you. At habang niloloob mo na kami narito, Panginoon, gagampanan po namin ang paglilingkod sa abot ng sukat ng biyaya na ibinigay mo po sa amin. Kaya Lord, inadalangin namin, inaalala ang aming mga kapatid ngayon na meron pong mga kalalagayang kinakailangan nila ng kagalingan, hindi lamang ng kaaliwan mula sa mga kapighatian, kundi kagalingan
sa kasalukuyang mga karamdaman. Ganon din naman po, dinadalangin namin na ang pangangailangan ng mga pamilya, ng kanilang kakainin, ng kanilang iinumin, ng kanilang daramtin, ng lahat ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Hindi lamang po kami na mga anak mo, kundi maging lahat ng iyong mga nilikha. Yamang sinabi mo sa aming mahalin namin ang aming kapwa kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Kaya Panginoon, kami po'y lalo niyong palakasin at pagtagumpayin upang kami magamit mo na alalayan at tuwangan ang mga mas mahina sa amin. Tulungan niyo po kami na laging maging palaasa sa iyo na hindi ang aming abot lang ng aming kamay ang aming magagawa. Sapagkat kami man ay limitado, alam po namin na mayroon kang paraan para gumawa ng mga makapangyarihang gawa nang hindi abot ng aming kamay ay maaabot naman sa aming pananalangin o koneksyon o pakikipagtulungan sa mga taong may mga mabubuting kalooban. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga simbahang patuloy at buhay na nagpupuri sa inyo at ang aming bayan na patuloy na malaya. Dalangin namin ang pamumuno mo sa aming mga leader sa aming bansa, sa loob at labas ng aming bansa. Ikaw na po ang manguna at malugod ka. At ikaw na po ang dalangin naming gumabay, mag-guide ng direksyon ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, gabayan ng maaring nasa daan pa at ang lahat po ng naka-online, aliwin mo po at patuloy na palakasin ang mga dumaan sa mga pagkakasakit. Ito po ay aming hiling at dalangin, maging ang mga nagtatrabaho ngayon, mga frontliners, inyo po silang alalayan, Lord, sa pagod nila, sa kanilang dami ng kanilang pinaglilingkuran. Sila naman po, Lord, bigyan nyo ng doble, triple na pag-iingat sa kanilang sarili, Lord. Itawid mo po sila at huwag silang mapinsala. Gantihan mo sila ng mabuti, Panginoon, sapagkat sila po'y kagamitan mo para gumawa ng maraming gawang mabubuti. Binabalik namin sa papurit pasalamat, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus, and all the people say loud, Amen. Amen. Pagka tayo po ay may pagkakataon, let's do our best. Basahin natin ang Luke chapter 11, 1-28. Brother Ginto, kaya nyo ba magbasa? Dala nyo ba sa lamin ninyo? Pwede nyo akong tuwangan, magbasa. Halip po kayo dito. Yes. Luke chapter 11, 1-28. 1-28 po tayo. Mauna po ako, basahin nyo po, sabay kayo kay Brother Ginto. Ha? At pati kayong mga nasa online, in-encourage namin kayo, makibasa kayo, sama-sama tayo. Verse 1, basahin ko po. Siya'y nananalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan, na nagturo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, kapag kayo nanalangin, inyong sabihin, Ama, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin naman ang bawat nagkakautang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsabi sa kanya, Kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At siyang nasa loob ay sasagot, Huwag mo akong abalahin, nakasara na ang pinto. Nasa higaan na kami ng aking mga anak. Hindi ako makakabangon upang mabigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, bagamat hindi siya bumangon at nagbigay sa kanya ng anuman, dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya ay babangon at bibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang mahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan.
Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? At noon ay nagpalaya si Jesus ng isang demonyong pipi. Nang makalabas na ang demonyo, ang dating pipi ay nagsalita at namanga ang maraming tao. Verse 15, subalit sinabi ng ilan sa kanila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, pinuno ng mga demonyo. At ang iba naman upang siya ay subukin, ay hinanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Subalit dahil batid niya ang kanilang iniisip ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak at ang bahay na laban sa sarili ay nagigiba. At kung si Satanas ay mahahati rin laban sa kanyang sarili, paanong tatatag ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi niyang nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. At kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sa pamamagitan naman nino pinalalayas sila ng inyong mga anak, kaya't sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. 21, kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahang mabuti, ay nagbabantay sa kanyang sariling palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas. Subalit kung may dumating na mas malakas kaysa kanya at siya'y talunin, kukunin nito ang lahat ng sandata na kanyang pinagtiwalaan at ipamimigay nito ang mga nasa niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga lugar na walang tubig at humahanap ng mapapagpahingahan. At kapag hindi nakatagpo ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. At pagdating nito ay natagpuan nitong nawalisan at maayos na. Kaya't umaalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit pang masasama kaysa kanya. Sila'y pumapasok at tumitira roon at ang huling kalagayan ng taong iyon ay masahol pa kaysa noong una. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, isang babaeng mula sa maraming tao ang nagsalita sa malakas na tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang sinapupunang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Sabay-sabay po tayo. Subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Makakaupo na po tayo. Narito po ang isang handog na awit para sa Panginoon.
changes us to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone. It satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need. He is all we need. Amen. Do you agree with that? He is all we need. Amen. Parang one-stop shop, ano? Lahat nandyan na. Mula sa simula, sabi nga He is the author and finisher of our faith. The author and finisher. Amen. Tayo po ay nasa pangatlong lesson, or gusto kong tumayo po tayong lahat. John chapter 10, 28-29, ang atin pong pinagtutuunan ng pansin at pinagtitibay sa ating sarili ay yung katotohanan na itinuturo ng Panginoon na ang kaligtasan ay hindi nawawala. At ang kaligtasan, hindi tayong may gawa. Hindi rin natin ito kayang iwala. Na kung paanong hindi mo kayang iwala ang pagiging tao mo. Ikaw ay naging tao, hindi mo pwedeng gawin na hindi ka tao. You cannot make yourself not a human being. You're still a human being. You have a human soul. At yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo pinanganak na muli, hindi na natin may unborn, hindi natin mawawala yung spiritual birth na naranasan natin. That is once and for all. That's final. That's eternal. And then, buksan natin ang John 10:28. Another reason why naniniwala tayo na kapag ang Diyos ang nagligtas, pag iniligtas ka niya, talagang hindi na ito mawawala. Mawawala lang yan kapag yun ang akala ng mga tao. Pero hindi yun ang turo ng salita ng Diyos. John 10:28. Okay, buksan po natin ang sabi diyan. And I give unto them, basahin natin, begin. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29. Verse 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tayo po'y mananalangin. Na maraming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito sapagkat napakaliwanag po na kapanatagan ng inyong mga anak na kaming mga nanalig po sa inyo, kailanman ay hindi na mapapahamak. Sapagkat hindi ang aming seguridad nasa aming kamay. Kami ay nasa iyong kamay. At maliwanag po ang salita ng Diyos na hindi ipagkakamali malibang maliin ng mga nagbabasa. Malibang maliin ng mga nagtuturo. Pero kahit maliin, ang katotohanan po ay mananatiling tama, maliwanag at nagbibigay ng liwanag sa mga taong pinaunawaan mo na ang kanilang pag-asa ng kaligtasan ay nakasalig lamang sa iyo at wala na pong ibang pinagsaligan, kundi ikaw na talagang tagapagligtas at wala nang iba na nakatalagang magligtas kundi ikaw. Kahit kami lumapit sa Ama, ang kaligtasan ay ituturo sa anak sapagkat walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. Kaya nagpapasalamat po kami na ito'y napakaliwanag sa salita ng Diyos. May mga tao pong hindi tiyak na sa langit pupunta pag sila'y namatay. Nakakaawa, nakakatakot ang kalagayan ng mga tao na wala pong katiyakan. Bagamat sila po'y naghahanap buhay, kumakain, masaya, umuunlad, nagpapayaman, maimpluwensya o nasa magagandang posisyon ng aming lipunan, pero ito po'y pansamantala lamang hanggang dito lang ito sa ilang taon lamang na ilalagi sa lupa. Ngunit ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno ay dapat po ng taong katakutan, paghandaan at kung maaari at magagawa, takasan habang may pagkakataon pa. At ito'y mangyayari lamang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po sa gabing ito. Bless you po ang inyong mga anak at lahat po na nakikinig at lahat na makakapakinig pa ng
pangangaral ninyong salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen. Amen, amen. Makakaupo na po tayo. Amen. John chapter 10, 28, 29. Na kung ang kaligtasan ay nawawala, ano bang ibig sabihin ng ang kaligtasan ay nawawala? Pagka sinabing ang kaligtasan ay nawawala, pag ikaw ay walang kaligtasan, walang magliligtas sa iyo. Walang kayang magligtas sa iyo. Pag ang kaligtasan ay nawawala, kahit ang Diyos, hindi ka ililigtas. Ha? Ay kung ang kaligtasan nawawala, syempre kadalasan na namang iniisip ng tao na mawawala ang kaligtasan dahil ng kasalanan. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, galit ang tao sa iyo. Galit ang tao sa iyo. Ang natutuwa lang sa iyo pag gumagawa ka ng kasalanan ay ang demonyo. So pati ang Diyos galit sa iyo. Kaya kung ang Diyos mismo na siyang tagapagligtas ang galit sa atin, ay hindi nga niya tayo ililigtas. Pero ang tanong, totoo nga ba na ang kaligtasan ay nawawala? Kaya kung ang kaligtasan ay nawawala, ibig sabihin maging ang Diyos i-give up ang kanyang anak. Itinakwil ang mga na-born again. Yung mga nilagyan niya ng Espiritu ng Diyos, tinahanan ng Espiritu ng Diyos, inalis niya yung Espiritu ng Diyos. Yung kanyang pinawalang sala na hinatulan niya na kayo ay matuwid, pinawalang sala kayo, wala kayong dapat pagbayaran, ngayon may pagbabayaran na kayo. Yan po ang ibig sabihin ng ang kaligtasan nawawala. Ibig sabihin, isang araw, ikaw ay naligtas, ang impyerno na hatol ay wala na sa iyo, inalis na, lumipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Pero kapag ang kaligtasan ay nawawala, yung patungo sa buhay, inalis ka dyan at inilagay ka uli sa daan ng kamatayan. Well, ito pong mga ganitong mga aral ay napakagulong pagkaunawa sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po ang kaligtasan ay kagandahang loob ng Diyos. Amen? Kagandahang loob ng Diyos. Ang kaligtasan siya maganda ang loob, hindi po tayo. Ang tao talagang kahit na lumalakad ng matuwid yan, maya-maya magkakasala yan. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, talatang 20, tunay na walang matuwid dito sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kaya humanap kayo ng mga taong hindi nagkasala maliban sa Panginoong Jesucristo. Walang ganyan tao. Kaya lahat ng sumusunod, nagsisikap magpakabuti para manatiling ligtas o para maligtas, baguhin po nawa ng Diyos ang inyong pag-iisip at bigyan kayo ng pagkaunawa ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, mananatili ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa, makakarating tayo sa langit hindi sa pamamagitan ng ating gawa, lahat ng yan ginawa lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po maging maliwanag na maliwanag po yan. Now, meron po nagsabi ng ganito, if God save you, you can't lose it because it depends on God. If God saved you, you cannot lose it because it depends on God. If you save yourself, you can lose it because it depends on you. Kung tayo nga ang nagliligtas ng ating sarili, pwede nga nating maiwala dahil sa atin nakasalig, tayo mahihina. At kung hindi tayo makapagligtas ng ating sarili, hindi rin natin ito lalo may ingatan. So, anong una po na pinag-aralan natin ang ating lesson, there is only one spiritual birth in God's Word. Isa lamang ang second birth. Wala nang another second birth. Isa lamang yung spiritual birth. Ang first birth, physical birth. Second birth, spiritual birth. Pagka nawalang kaligtasan, wala nang muling kapanganakan. Pangalawa, pinag-aralan natin, there are people whose works shall be burned but still saved. Pinag-usapan po natin, binasa natin ang salita ng Diyos, nasa unang Korinto, Kapitulo 3, lahat ng mga anak ng Diyos, sa harap doon, hahatulan tayo sa ating mga gawa. Mga anak lang yun ng Diyos, hindi kasama doon ng mga unsaved. Ito ay judgment, bema judgment, na kung saan ito ay ang background kapag ka sa entablado na ito, haharap hindi para hatulan, kung sa impyerno o sa langit pupunta, sila ay nasa langit na ng mga panahong ito. Yung reward, sa bema judgment, ang pag-uusapan, may gantimpala ba yung ginawa mo o wala. Pero meron doon, hindi na natin pag-usapan ng detalye niyan, pero meron doon na sinabi ng Panginoon na lahat ng kanyang gawa nasunog. Pero siya ay ligtas. Kaya yan ay nagpapatunay na hindi nakasalig sa kanyang gawa, bakit siya naaroon sa langit. Kasi lahat ng kanyang gawa, sunog, pero nasa langit. Ha? Kaya ganun po ang mangyayari yan.
At siya ay sa Panginoon pa rin. Kaya una, ang kapanganakang muli, minsan lang. Pangalawa, masunog man lahat ng iyong mga gawa at wala kang gantimpala, sa langit ka pa rin pupunta. Yun ang sinabi ng Bible. Pangatlo, kapag si Jesus, when Jesus is our keeper, not one of us will be lost. Kapag si Jesus ang tagag-ingat ng ating kaluluwa, kapag si Jesus ang nag-iingat sa kanyang mga tupa, isa man ay hindi maiwawala. Sa John chapter 10 verse 11 ay ang nakalagay po ay ganito. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Na imagine niyo po yon. Gaano kamahal nung pastol na ang tinutukoy ang ating Panginoong Hesukristo, gaano niya kamahal ang kanyang mga tupa, ang kanyang kawan. Sabi niya, the good shepherd giveth his life for the sheep. Ibig sabihin, itataya ko ang aking buhay. Iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Tanong, ano pa ba ang hindi pwedeng iaalay ni Kristo? Kung naialay niya na ang kanyang buong buhay, iniwan niya ang langit, iniwan niya ang karangyaan, ang kaluwalhatian, tiniis niya ang lahat ng hirap, tiniis niya ang pagpapakababa, lahat, pinasan niya ang karumihan ng mga tao para lamang sa kaligtasan ng mga tao. Kaya sabi dito, the good shepherd giveth his life for the sheep. So, nangangahulugan, ginawa ni Kristo lahat ng kanyang magagawa, lahat ng kanyang maibibigay, lahat ng dahilan para hindi mapahamak ang tupa, ibinigay niya ang kanyang buhay. At sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, ito ang epekto nun. Di ba? Iniaalay niya ang kanyang buhay. Hebrews chapter 9, verse 11. Dahil ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, itinigis niya ang kanyang dugo, tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Sabi ng Hebrews 9:11, But Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Alam ng Panginoong Jesus na kapag ikaw ay pinanganak na muli, kapag ikaw ay naligtas, kapag ikaw ay naligtas, magkakasala ka pa. Kaya ang tanong, matapos kong maligtas, yung bang kasalanang nagawa ko after kong maligtas, kasama pa ba yun sa binayaran ni Jesus? Yung bang kasalanan ko matapos kong maligtas, lahat ng, let's say, mabubuhay, naligtas ako ngayong araw na to, nanampalataya ako kay Jesus, tinanggap ko siyang tagapagligtas, na born again ako ngayon, mabubuhay pa ako halimbawa ng, sabihin mo lang na 30 years. Yung bang lahat ng kasalanan ko sa 30 years na natitira sa hinaharap, yung bang lahat are all those sins that I'm going to commit after I got saved, 30 years from now, are all of those sins already paid at the cross of Calvary by the blood of Christ? Bayad na po bang lahat yon o hindi pa? Bayad na po ba o hindi pa? Say amen. Sino nagsasabing bayad na? Say amen. Yes. Katunayan, bago pa po tayo ipanganak ng si Kristo mamatay, lahat ng kasalanan natin, future. Inilagay na po sa cross ni Kristo. Kaya wala kayong kasalanan na hindi binayaran ni Jesus. Kaya lamang, hindi pa e-epekto yung ginawa niyang pambayad sa kanino man na hindi pa nagsisisi at hindi pa nananampalataya. Pero sa sandaling ang isang taong yan, aminin niya na siya'y makasalanan. At siya'y magtiwala kay Jesus dahil nakita niyang si Kristo ang sapat at tangi at totoong tagapagligtas, kagaya ng ginawa ng tulisan sa krus. Walang maraming doktrina. Alam niyo po, hindi napakalalim ng doktrina nung nasa krus na yun eh. Maaring nadinig lang nga niya yung sigawan ng mga tao, kung ikaw ang anak ng Diyos, pakawalan mo sarili mo dyan. Bumaba ka kung ikaw ang anak ng Diyos. Maaring yung magnanakaw, doon lang niya nadinig yun eh. Ang naging preacher niya, yung mga taong nagsisigawan doon. Wala siyang maraming alam na doktrina. Pero yung nadinig niyang simple, without understanding everything all about,
the redeeming work of Christ. That's simple. The simplicity that is in Christ. Magtiwala ka sa Kanya, tumawag ka bilang iyong tagapagligtas. At yung magnanakaw ko with that simplicity of faith, iniligtas po niya. Iniligtas niya. Kaya ang sinasabi po rito ng Bible, inialay ni Kristo ang pastol ng mga tupa. Dati sa lumang tipan, di ba? Yung tupa ang namamatay para sa pastol. Pagdating sa bagong tipan, yung pastol ang namatay para sa tupa. Si Jesus ang namatay para sa tupa, para sa mga makasalanan, para sa mga nanampalataya, para sa simbahan. Particularly. Kaya, ngayon, nung si Kristo ay mamatay sa krus at bayaran ng ating mga kasalanan, maliwanag na maliwanag ang sinasabi ng Bible, having obtained eternal, walang hanggang katubusan. Bakit po? Magmula nung mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, sinakop niya lahat ng mga tao, magmula sa unang tao hanggang sa huling taong ipanganganak. Ginader na lahat ang kasalanan yon. Inilagay na sa cross of Calvary dahil alam na ng Diyos lahat ng gagawin ng taong kasalanan in detail. Itemize na sa Diyos ang lahat ng kasalanang gagawin ng lahat ng tao. So, yung total sum, yung sum total, yung kabuuan na magagawa ng mga taong kasalanan, lahat ng yon, once and for all, inilagay sa krus ni Kristo, pinasan ni Kristo, at pinagbayaran niya. Kaya nga po mga kapatid, ang ginawa ni Kristong katubusan, walang hanggang katubusan. Kaya sakop yung unang tao hanggang sa sino pa yung mga taong ipanganganak, lampas pa. Kaya may naawit tayo, lampas sa ating mga kasalanan, yung wonderful grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, ang biyaya ng Diyos. So, ang binayaran niya, maliwanag po, again, nang tanggapin ko si Kristo ang tagapagligtas, at ako'y maligtas ngayon, susunod na mga araw, magkakasala pa tayo. Yung lahat man ng mga kasalanan iyon ay mayroon ng kabayaran sa krus ni Kristo. Yes, kaya dito nakalagay, having obtained eternal redemption, hindi tumigil doon. Niliwanag, for us, mga mananampalataya. For us, para sa mga mananampalataya, meron kayong walang hanggang katubusan. Kaya, every time na magkasala kayo, matapos maligtas, every time na magkasala ako, syempre hindi tayo natutuwa pag nagkakasala tayo. Kapag talagang ligtas ka na, hindi ka na masaya pag nagkakasala ka. Bakit? May binago ka ng puso Tama? Meron ka ng Espiritu ng Diyos na nananahan. Hindi lisensya yung pagiging ligtas magpakailanpan para mabuhay na tayo sa kasalanan. Kasi po, binigyan tayo ng bagong puso. Binigyan tayo ng bagong espiritu. Binigyan tayo ng bagong diwa. Pinalakad tayo sa Kanyang salita. Ang kaluguran na natin ay siya at lugurin siya. Kaya nalulungkot tayo pag tayo narurumihan o nagkakasala. Pero hindi maiwasan dahil tayo po ay mga imperpektong mga tao. Kaya nauunawaan ng Diyos. Kung alam natin yon, lalong mas alam ng Diyos. Kaya alam ng Diyos na magkakasala pa tayo matapos nating maligtas. At matapos niyong maligtas, si Satanas po ang tinatawag na accuser of the brethren. Ibig sabihin, sa tuwing magkakasala, ang mga mananampalataya, sinasabi ni Satanas, yan ba ang pupunta sa langit? Yan ang gawa, yan ang kasalanan, inulit na naman, ayan, nagkasala, ayan, humihingi na naman ng tawad, ayan, umiiyak na naman, nagkasala na naman, ulit-ulit na kasalanan. Ayan, dapat yan itapong sa impyerno. Well, tingnan po natin ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Go to 1 John chapter 2 and verse 1. 1 John chapter 2 and verse 1. Kaya meron po nito, para maliwanag po sa atin mga kapatid, matapos yung maligtas, magkakasala pa tayo, magkakasala pa ang mga anak ng Diyos. Pero matapos yung magkasala,
Lahat ng mga kasalanan yon, meron ng eternal redemption provided sa lahat ng kasalanan yon. Meron ng kaukulang bayad. Kaya every time na aakusahan ni Satanas ang mga anak ng Diyos pag nagkakasala, eto naman ang sabi ni Apostol Juan, "My little children, these things write I unto you, that ye sin not." Kaya ako ito'y sinusulat sa inyo para huwag kayong magkasala. Kaya hindi tinuturo ng Bible na ngayong ligtas ka na, magkasala na tayo. Ang tinuturo ng Bible, huwag kayong magkasala. Pero alam din ni Apostol Juan, kahit sabihin mong huwag magkasala, magkakasala. Kaya may idinugtong siya. And if any man sin, kung ang sino man ay magkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Meron tayong, ang ibig sabihin ng advocate, lawyer in defense. Abogadong tagapagtanggol. Si Jesus ang iyong abogado na namamagitan para sa iyo, sa Ama. Every time na si Satanas aakusahan ang mga mananampalataya, ayan, nagkasala, yan ba ang pumunta sa langit? Dapat yan itapon sa impyerno. Tama, sabi ng Ama, tama. Ang nagkasala, hinahatulang mamatay. Mamamagitan naman ng ating Panginoong Hesus. Ama, tama na dapat silang itapon. Pero, dahil ako na ang namatay sa kanila at ang ipinrovide ko ay walang hanggang kabayaran para sa kanilang kasalanan. Walang hanggang kabayaran. Ibig sabihin, sakop na lahat ng pagkakasala ng lahat ng tao. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat ng tao, pati yung mga ipanganganak pa. Meron ng sapat na kabayaran dahil ang ibinigay niya eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Kaya dahil ng ating abogadong tagapagtanggol na si Kristo, sa harapan ng ating Ama, pinagtatanggol niya tayo. Tuwing tayo ay magkakasala at siyang mamamagitan, absoluto lagi, panalo tayo sa kaso dahil bayad ng bayad. Honored sa langit yung ginawa ni Kristo, kaya nga siya binuhay na maguli ng Ama, sapagkat kinilala ng Ama na yung kanyang kamatayan bilang bayad ay katanggap-tanggap. Tinanggap ng Ama yung bayad ng kanyang anak dahil si Kristo ang worthy o karapat-dapat na magligtas dahil siya ay hindi nagkasala. Siya lang ang tao na pwede. Di ba? Siya nagkatawan tao. Siya lang ang tao na pwedeng ipako sa krus, na mamatay at magdusa sa kasalanan ng tao at magpasan ng ating mga kasalanan. Kaya meron pong eternal redemption. Amen. So ngayon po, nawa maging maliwanag sa atin na matapos ko palang maligtas, una, naligtas ako, hindi ako gumawa. Ginawa ni Jesus. Matapos kong maligtas, magkakasala pa ako. Yung palang lahat ng mga kasalanan ko, meron ng karampatang bayad. Anong parusa dun sa mga kasalanan natin pagka tayo matapos maligtas? Anong parusa dun? Liko ba ang Diyos na pababayaan na lang yung ating mga kasalanan? Hindi po. Lahat ng yon tinubos na ni Jesus. Pero dito sa lupa, kapag ka po tayo nagkasala, etong sabi sa Hebrews chapter 12. Go to Hebrews chapter 12 and verse 15. Hebrews chapter 12. So matapos mong maligtas, etong sabi ng Bible. Verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Lagay mo nga sa Tagalog yan, kapatid. Lagay natin sa Tagalog. Para baka may mga makikinig nito na gusto nila, namnam nila yung salitang Tagalog. Sapagkat dinidisiplina. Abang salin itong ginamit natin. Sapagkat dinidisiplina. Pero tama rin to. Sapagkat dinidisiplina o pinapalo. Kasi kapag dinidisiplina, pwedeng pinatayo ka lang. Pwedeng, hindi ka kakain. Pero sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. At pinaparusahan. Tama ba? Scourged, pinapalo, hinahampas. At hinahampas ang bawat itinuturing na anak. Ayun.
Matapos mong maligtas, ikaw na anak ng Diyos, merong palo katulad ng mapagmahal na ama. Kaya ang sabi rito, talatang 7, pakituloy natin, verse 7. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina o pinapalo ng ama? Verse 8. Next. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Ay di maliwanag, ang mga tunay na anak dinidisiplina, pinapalo ng ating ama dito sa lupa at pinapalo din ng ama sa langit. Hindi inaalis yung pagiging anak, hindi inaalis yung kaligtasan. Pinapalo kasi pagkatapos mong maligtas, anak ka na ng Diyos, tupa ka na niya. Matapos mong maligtas, hindi aalisin yung kaligtasan. Papaluin ka, aalisin yung iyong kagalakan. Kaya sabi nga ni David, restore unto me the joy of salvation. Hindi, restore unto me my salvation. Maling-mali po yung nagsasabing ang kaligtasan ay nawawala. Huwag po kayong papadaya kapag kayo mismo, kahit tayo, kahit wala naman nagtuturo sa atin, tayo ay nag-aalinlangan. Pagka tayo nagkakasala at nakikita natin yung karumihan natin, tayo mismo, kahit wala namang nagtuturo sa atin ng mali, nag-aalinlangan ba tayo? Na? Kaya kahit naman sa trabaho, ganun eh. Pagka ineffective ka sa trabaho, you question your job, you question your role. Ako nga ba ang para dito? Siguro mayroong para dito. Sa trabaho, di ba? Sa pag-aaral, pag bumabagsak ka, ilang ulit kang bumabagsak, nag-aalinlangan ka rin kung ito ba ang kukunin kong kurso. Kasi bumabagsak ako eh. Ito nga ba ang kurso para sa akin? Ganon din yung pagiging anak ng Diyos. Kahit ikaw ay anak, kahit kaya mo naman niyang ipasa, kahit kaya ka namang mag-improve sa trabaho, kaya lang kapag nakakaranas ka ng mga kabiguan, ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong sarili. Ngayon, para hindi tayo mag-alinlangan, etong sinasabi ng Bible, magkakasala at magkakasala ang mga ligtas. Pero ang kaligtasan hindi inaalis. Pinapalo yung ligtas. Maliwanag po, sa amen. Pinapalo. So kung si Jesus ay handang maglaan ng buhay para maligtas ang mga makasalanan na hindi anak ng Diyos, ang mga naging anak pa ba ng Diyos ang kanyang pabayaan? Kung tayo nga hindi tayo anak ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas tayo. Ngayon bang ikaw ay naligtas na? Ngayon bang ikaw ay anak niya na? Ngayon bang ikaw ay may espiritu na ng Diyos? Ngayon ka pa ba niya pababayaan? Ganong ibinigay niya na ang kanyang buhay sa iyo? Na, di ang pastol natin ng Panginoon. 1 Samuel chapter 17 and verse 34. 1 Samuel 17:34. May gusto po mapakita sa inyo tungkol kay David. Sapagkat si David ay pastol ng tupa. Na gusto pong makita ninyo dahil sabi ni Jesus, ako ang pastol ng tupa. Ako ang mabuting pastol. Sabi niya. Ngayon, tingnan natin si David. Inaalagaan niya tupa na 4 ang paa. Ha? Literal na tupa. Mga tupa na 4 ang paa. Tupa na walang kaluluwa, walang eternal soul. Ha? Tupa na hindi naman pinagtigisan ng dugo ni Jesus. Now, look at this. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaroon ang isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ayun ha, lumalabas ako, hinahabol ko siya, at aking sinasaktan, at aking inililigtas sa kanyang bibig. Pero niya si David. At pagka dinaluhong ako, ay aking pinapangahan, at aking sinasaktan, at aking pinapatay. Yan ang gagawin niya kay Satanas. Papangahan niya si Satanas. At isang araw, itatapon niya sa impyerno. Ikalawang kamatayan, sabi sa Bible, para sa atin. Doon makakaroon siya na walang hanggang kamatayan. Ha? Kaya kung ito si David, literal na tupa na 4 ang paa,
Pag nasakmal ng leon at kinukuha ng leon ang tupa, anong ginagawa daw ni David? Hinahabol niya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang isang tupa. Itataya niya ang kanyang buhay, ipaglalaban niya at papatayin niya yung pwedeng manakit sa kanyang tupa. Mga minamahal, kung yan si David, tao, sa literal na hayop na kanyang alaga, yung mga tupa, how much more ang ating Panginoong Hesukristo? Amen? Ipaglalaban niya kayo, ipaglalaban niya ako, kaya ang tawag sa kanya, your advocate with the Father. Ipaglalaban niya ang inyong usapin na kapag kayo nagkamali, nagkasala at nagpapalungkot ng inyong kalooban, siya ang nagtatanggol sa inyo sama sa langit. Binayaran ko at walang hanggang kabayaran. Ang ibinigay ko, wala siyang kasalanang pagbabayaran dahil lahat ng yan, binayaran ko na 2,000 years ago or 4,000 years ago pagdating ng panahon. Kaya alam nyo yung kaligtasan, napakapalad natin, hindi na tayo binabagabag ng kaligtasan mawawala. Amen? Kaya nawa, yan ay madinig ng ating mga kababayan, kaibigan, mga mahal sa buhay, na nag-aalinlangan ng kaligtasan mawawala dahil marahil nag-aalinlangan sila pag sila nagkakasala. Pangalawa, may nadidinig silang aral ng kaligtasan mawawala. Hindi po yan mawawala. Napakababaw na pagkaunawa ng pagliligtas ng Diyos kapag ang kaligtasan mawawala. Kung mawawala rin lang, iniligtas mo ko ngayong araw na to, kabayaran buhay mo. Tapos after 2 weeks ago, after 1 month ago, mawawala din lang yung kaligtasan ko, mawawalang kabuluhan lang ang iyong pagliligtas. Napakahuna naman. Napakahuna. Samantalang, tiningnan ko nga dito sa internet, may mga kumpanya nangangako, lifetime durability of our products. Pero yan, may mga kumpanya na nangangako na yung kanilang produkto, jacket, bag, sapatos, kung anong produkto nila nangyari sa talagang matitibay na materyales, na kapag ka binili mo, Matthew, yung bag, sinuot mo yung sapatos, lifetime. Nagagamitin mo. Pero yan, ang mga tao nangangako ng lifetime. Tapos yung kaligtasan ko, hindi ma-lifetime. Pwede pang mawala sa buhay na ito? Mas marupok pa sa gawa ng mga tao. Maling-mali po kung ating pong susuriin ang katotohanan. John 17:12. John 17:12. Ito po ang sabi ng Panginoon. Kaya ang kapanatagan po natin salita ng Diyos. Huwag niyong pag-alinlanganan. Kung kayo nagkakamali, nagkakasala, marupok ka, mahina ka, ulit-ulit ka nagkakasala. Don't question your salvation. Question your dedication. Are you truly dedicated to Christ? Have you consecrated yourself to Christ? Have you truly submitted yourself to the Lordship of Christ? That is the question, not your salvation. Basta maliwanag sa iyo, nagsisi ka ng kasalanan, talagang na-realize mo, ako'y makasalanan, kasi hindi ka pwedeng iligtas na hindi mo alam na makasalanan ka. Kinakailangan na intindihan mo, makasalanan ako. Talagang nakita ko ang sarili ko sa harapan ng banal na Diyos. Talagang ako'y nasa ilalim ng puot ng Diyos at karapat dapat siyang mapuot sa akin dahil ako'y marumi at ako'y makasalanan at dapat ako itapon sa impyerno. Dapat naintindihan ko yon. Bago ako magsabing, iligtas mo po ako na ako'y isang makasalanan. Nakita ko, na-realize ko, ako'y makasalanan. Ganon. Now, John 17:12. So matapos nating maligtas, John 17:12, ano po nakalagay niyan? Samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila. Sino daw nag-ingat? Si Jesus. Sinong iningatan? Yung mga tupa. Yung mga alagad. Iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko. Naalala niyo si David? Bantay siya ng kanyang mga tupa. Hindi niya papayagang makuha yan ng leon. Sabi niya, itong aking mga alagad, sila'y binantayan ko. Literal ba na ang Panginoon nakabantay? Tuwing tutulog ba sila Pedro at ang mga alagad, nakabantay ba ang Panginoon doon sa labas ng bahay at siya paikot-ikot doon, nagro-ronda ba siya? Siya ba'y security guard? Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi ang binabantayan niya ay yung kaluluwa ng mga tao. Ang iniingatan niya ay ang kaluluwa at ang kaligtasan ng mga alagad. Sabi niya, sila'y binabantayan ko at isa man sa kanila ay wala
walang napahamak. Kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sino lang ang napahamak? Di yung anak ng kapahamakan. Pero yung alagad, yung tupa, kagaya ninyo, kagaya ko, at kagaya ng marami pa, hindi ang nag-iingat ng inyong kaligtasan kayo. Hindi nag-iingat ang kaligtasan ko ako. Iniingatan tayo ng ating Panginoon. At salamat naman siya ang nag-iingat, hindi tayo. Dahil kung tayo, maya-maya mawawala yan. Amen. Pero salamat kapag ang Panginoon nag-iingat, sabi niya rito, isamay, hindi ko naiwala. Napakaliwanag, nang nag-iingat, para sa hindi tayo mapahamak at ang kaligtasan ay hindi mawala. Ang nag-iingat ay ang Panginoon, hindi tayo. Amen? Maliwanag po yun, ha? 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 and verse 12. Ito po yung mga talata na nagtuturo, nagsasabi, nagliliwanag, ulit-ulit na sinasabi, ang nag-iingat ng ating kaligtasan, hindi tayo siya. Kaya walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay. Walang makakaagaw sa inyo sa kamay ng Ama. Wala sa atin ang pag-iingat ng ating kaligtasan. Ang iingatan natin, yung ating pakikisama sa Kanya. Ang iingatan natin, yung ating lakad na tama. Huwag tayong gumawa ng mali. Pag tayo nagkamali, ang kaligtasan hindi nawawala. Ang nawawala, yung kapayapaan, kagalakan, pinapalo tayo ng Panginoon. Yung blessing na we withhold, yan. O kaya padadalhan tayo ng bunga ng ating aanihin. Dito sa lupang ito, dito lang yon. Palo yon. Pagkakasakitin ka, sunugan ka ng bahay, matanggal ka sa trabaho, kung ano-ano. Palo. Pinapalo lang naman yung mga sumusuway, masuwayin. Hindi lang nakasuway, ha? Masuwayin. 2 Timothy 1:12. Okay, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. I have committed unto Him. The word committed means deposit. Kung kayo ay nag-deposit, naglagak ng pera sa bangko, hindi kayo ang naroon sa labas ng bangko at kayo nakabantay din doon, may hawak din kayong boga, disabog. May hawak din kayong baril, nakabantay din kayo. Sabihin sa inyo, ba't anong ginagawa mo rito? May hawak ka rin baril, nakabantay ka rito. Binabantayan ko yung pera ko. Ay, wag mo na ditong ilagay sa bangko kung magbabantay ka. May mga bantay na rito. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo ang deposito, ang nagtiwala, naglagak ng tiwala na maiingatan ang ating kaluluwa hanggang sa araw ng paghukom ang Panginoong Hesus. Siya ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Sa Kanya natin inilagak, yung po ang talatang deposit. I have committed. Tinapaubaya ko na sa iyo, ha? Rachel, tinapaubaya ko na sa iyo. Yung aking, yung aking rabbit. Kumbaga, may alaga akong rabbit. Rabbit. Sino na mag-aalaga nun? Ikaw na, Rachel. Ganon. Hindi na ako. Matutulog ako. Alam ko, inaalagaan ni Rachel. Ngayon, dahil siya'y tao, maaaring mamatay yung rabbit sa kanyang pag-aalaga. Pero kung ang Panginoon ang mag-aano niyan, wala kahit isang rabbit na mawawala. Wala. Kaya ito po, sabi rito, for I know whom I have believed and am persuaded that He is able. Do you think Jesus Christ is able to keep that which we have committed unto Him? Yung pinagkatiwala natin ang ating kaluluwa kay Kristo, able pa si Kristong ingatan? Kung si David nga, able imperfect. Lalo nang able si Jesus Christ na perfect. Hindi yan magkakamali. 1 Peter chapter 1. Kaya maliwanag dyan. Ang nag-iingat ng ating kaluluwa kaligtasan, ang Panginoon, hindi tayo. 1 Peter chapter 1, 4 and 5. 1 Peter chapter 1, 4 and 5. To an inheritance, now kayong mga mananampalataya, lahat ng ligtas, hindi lang Baptist, Hindi lang Baptist. Basta talagang born again, tama kaligtasan. Meron kayong mana sa Panginoon. Lahat tayo. To an inheritance, incorruptible, and undefiled, and fadeth not away. Ano nakalagay? Reserved
Ano ibig sabihin ng reserve? Ha? Reserve in heaven for you. Ba? Ay, napakaganda nito. Meron pala akong nakareserba na mana. Hinihintay lang ang pagdating natin doon. Para pagdating natin doon sa langit, nakareserba to sa iyo, hinihintay ka na nito. Di ba? Yung pag sinabing reserba, inilaan para sa iyo. May nakalaan na po kayo na mana sa langit. Ngayon, etong maganda rito. Yung karugtong. Pagdugtungin nyo yung 4 and 5. 4 and 5. Yung mana na hindi nasisira, hindi nawawala, hindi kumukupas, nakalaan sa inyo sa langit. Sa inyo. Ang sinasabihan, mga mananampalataya. Sa inyo. Nga idugtong nyo yung nyo. Sa inyo. You. Sa English. You. Then verse 5. You who are kept by the power of God. Kayo sa inyo na mga iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Sino nag-iingat sa akin? Sino nagpipreserve sa akin? Sino ang aking keeper? The keeper of my soul. The keeper of your salvation. God, who kept by the power of God. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nag-iingat sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na handang mahayag sa huling panahon. Kung ang kaligtasan nawawala, walang iahayag. Ready to be rebuilt in the last time. Lalo nating makikilala, lalo nating maunawaan sa huling panahon. 2 Peter chapter 3 verse 7. 2 Peter 3:7. Go to 2 Peter chapter 3 and verse 7. Ito po, Ngunit ang sangkalangitan ngayon, sabi ni Paul, ni Peter, at ang lupa, langit at lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay iniingatang talaga sa apoy. Sa English, kept in store, reserved unto fire. Inilaan para sa apoy. Kanina, sa binasa natin, you are kept by the power of God through faith unto salvation. Kayo ay inilaan o iniingatan para sa kaligtasan. Tiyak na ang inyong bukas kasi kayo ay kept by the power of God. Itong sinasabi sa atin ng Bible. Ngayon sa 2 Peter chapter 3, ito namang langit at itong lupa, hindi magkakamali, hindi pa nangyari, pero mangyayari ang tiyak na darating na ang sabi rito, iniingatan, inilaan ang langit at ang lupa na talaga sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at ang paglipol sa mga taong masama. Bakit hindi nasusunog at bakit hindi nagugunaw ang langit at ang lupa ngayon? Bakit hindi ngayon siya magunaw? Dahil iniingatan o inire-reserve ng Diyos at inilalaan para sa apoy sa huling panahon. Kaya tayong mga naligtas, hindi kailanman mapapahamak sapagkat tayo ay iniingatan ng Diyos para naman sa kanyang pamana sa atin sa sangkalangitan. Kaya iba ang, di ba, iniingatan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong masama. Pero sa mga anak ng Diyos, kayo iniingatan para sa inyong mana sa sangkalangitan. Magkaiba ng pupuntahan yung taong ligtas at saka hindi ligtas. Kaya ang nag-iingat ng kaligtasan natin, hindi tayo. Kung paano hindi tayo nag-iingat, nagpipreserve ng lupa at ng langit, bakit hindi pa ito nagugunaw? Ganun din, hindi tayo nag-iingat ng ating kaligtasan. Kung bakit ang kaligtasan hindi mawawala? Kung tayo mag-iingat, mawawala. Pero kung ang Panginoon ang mag-iingat, maiingatan ito hanggang sa huling panahon. Hanggang sa tayo dumating sa kanyang piling. We will arrive safe and secured. Ayon. Amen. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9.
Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtatamo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ng simbahan, hindi ng bautismo, hindi ng pagtitiis hanggang sa wakas, hindi sa pagsunod sa 10 kautusan at pananatiling sumusunod. Hindi po yun. Pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog, buhay o patay man, ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito kayo mga aralan, kaya tayo nag-aaralan, mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Tuloy lang natin ito. Pagpapatibay sa bawat isa sa atin. The power of God to save is the same power of God that is able to keep us safe. What is the power of God to save? The gospel. Maliwanag ang gospel sa atin na nakaunawa at naliwanagan. Pero babasahin ko po para dun sa ibang makakapakinig. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 4, ito po ang ebanghelyo maliwanag ayon mismo sa sulat ni Apostol Pablo. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. Ang ebanghelyo po ipinangangaral. Hindi po ito ginagawa ng tao. Ang ebanghelyo ipinangangaral. Kaya ang ebanghelyo hindi kasama dyan ang bautismo. Hindi kasama dyan ang magtiis hanggang sa wakas. Hindi kasama dyan ang pagsunod sa 10 Commandments. Ito'y ipinangangaral na inyo namang tinanggap. Nung ipangaral, naintindihan yung mensahe, tinanggap ninyo, pinaniwalaan ninyo, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Aba, napakaliwanag. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Pag pinutol nyo dyan, at may nagpuputol niyan, titigil dyan. Titigil dyan. Ayan ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Cut. Di na itutuloy. Ikakat doon. Salitang ipinangaral ko. Yan, kita nyo? Ang nakapagliligtas ay yung aral. Yung aral. Yung aral daw ang nakapagliligtas. Kaya kinakailangan sundin ang mga aral ni Kristo para sa kaligtasan. Kasi pinutol dito hindi itinuloy. Ano ba yung sinasabing ipinangaral? Siyempre, pag may ipinangangaral ka, may aral. Pero ano yung pinangangaral? Ano ba yung iniaaral na yon? Di ituloy natin ang basa, huwag putulin doon. Kasi ang ebanghelyo, hindi yung aral. Ang ebanghelyo, yung laman ng aral, yung itinuturo ng aral, yun ang ebanghelyo. Hindi ang nakapagliligtas yung aral. Ang nakapagliligtas yung laman at itinuturo ng aral, si Jesus. Okay. Bagaman hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Tamang aral, tamang ituturo. Okay. So, iniingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano ba yun? Kaya wag natin putulin doon. Di may karugtong, Maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan, ibig sabihin sumampalataya kayo na hindi nyo iniisip ang inyong sinampalatayanan, or sumampalataya kayo sa isang tagapagligtas na hindi naman nabuhay na muli. Ano ba ang salitang ipinangaral? Ang ipinangaral po ay hindi po iba't ibang aral, hindi iba't ibang doktrina, o hindi iba't ibang kautusan ni Kristo. Liwanagin natin ano ba yung iniaral. Kundi yung aral na may tagapagligtas, na nabuhay na walang kasalanan, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at inilibing at nabuhay na muli ng ikatlong araw. So maliwanag kung ano ang aral na ibinigay ni Pablo sa mga taga-Korinto. Anong aral yon? Nasa talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo. Yun ang iniaaral niya. Si Kristo na namatay. Yun ang kanyang ginawa dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos napakita sa mahigit 500 kapatid paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang iba'y nangatutulog na. Verse 7, saka napakita kay Santiago, saka sa lahat ng mga apostol. Verse 8, at saka huli-hulihan,
Tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, napakita naman siya sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Sino yung pinangangaral niya? Yung nagpakita sa kanya. Si Jesus, na namatay para sa kasalanan, nililibing at nabuhay na muli. Hindi yung aral ang nakapagliligtas. Nasusundin yung mga aral para maligtas. Hindi. Ang iniaaral, si Kristo ang tagapagligtas. Pag sinampalatayanan mo, sa araw na yon, maliligtas ka. At pag naligtas ka, hindi na yan mawawala. Meron ka ng eternal redemption. Yan ang nakapagliligtas na ipinangangaral sa buong sanlibutan. Kaya sabi ng Bible, preach the gospel to every creature. Go and preach the gospel into all the world, to every nation. Ang Israel, dahil inangkin niya bilang hirang na bansa para sa kanya, ay kanyang pinaparusahan. Pero hindi niya itinakwil ng lubusan. May mga panahon na hinihiwalay niya ang Israel. Pansamantala lang. Hindi po nawala ang kaligtasan. Ang pagkahirang nila hindi nawala. Pinapalo sila. Pinapalo. At mananatiling bayang hirang hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at sila ay maliligtas bilang isang bansa. Yan ang sabi sa Romans chapter 11. Tayo pa kaya na tinubos ng dugo ng anak ng Diyos ang mawala ang kaligtasan? Kaya nang sabihin ni Jesus, ako ang pastol ng tupa. Walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay. Now, salitang makakaagaw, it means to take by force. Yung ginagawa ng magnanakaw, kukunin, pupuwersahin, gagamitin lahat ng lakas at puwersa para makuha. Sabi ng Bible, abay walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay. Ang aking ama na nagbigay sa kanila ay mas dakila kaysa akin at walang makakaagaw sa ama. So mga kapatid, sino lang ang mawawala? Huling talata po. Juan, Kapitulo 13, talatang 10. John chapter 13. John 13, verse 10. Sino lang ang mawawala? Sino lang ang sinasabing mukhang Kristiyano pero nawala kaligtasan? Hindi nawala kaligtasan, talagang hindi ligtas yun. Pero mga ligtas, wala na pong muling kapanganakan, wala nang ikalawang kaligtasan. Pag minsan kang naligtas, yun na yun. Final, eternal redemption. Hindi ka maiwawala ni Kristo bilang pastor kapag ikaw ay kanyang tupa. John 13:10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa. Pag napaliguan na kayo, minsan lang. Alin na lang ang hugasan ulit-ulit? Yung paa. Sapagkat malinis ng lubos. At kayo'y malinis na. Ngunit hindi lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malinis. Si Judas, mukhang ligtas, pero hindi malinis. Kaya pala marumi ang gama at laging marumi ang isip. Kasi hindi ligtas. Pero yung 11, sabi niya, nalinis na kayo. Hindi nyo na kinakailangan linisin muli. Nalinis na kayo. Hugas na lang ng paa. Ibig sabihin, sa araw-araw nating buhay, ang alikabok kumakapit sa atin, nagkakasala tayo sa isip, salita at sa gawa, hihingi na lang tayo ng tawad to restore the fellowship, not to restore salvation. Hindi para maligtas uli, kundi para may ayos uli natin yung ating pakikisama sa Diyos. The relationship is intact, that is eternal, through Christ, the redeeming work of Christ. The fellowship is temporary. Temporary. As long as you are walking in the light, you are in fellowship with God. If you commit sin, you will be out of fellowship, and the fellowship will be cut. Nare-restore kapag tayo nag-confess uli ng kasalanan, balik ang fellowship. Yung pagiging anak, hindi nawawala. Constant yon, eternal yon. Kaya ang kaligtasan, hindi nawawala. So mga kapatid, kapag tayo ay tupa ng Panginoon, wala nang makakaagaw sa inyo. Pero gamitin niyo yan para maging panatag tayo na ano man ang mangyari sa ating buhay, alam ninyo, pupunta kayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi nawawala ang kaligtasan. Siya ang pinakamabuting tagapag-ingat ng ating kaluluwa. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong laging dahilan para magpasalamat sa Kanya. Manaming Diyos, maraming salamat po sa kaligtasang kumpleto, sigurado, walang hanggan, tanggap sa langit,
hindi maunawaan, malibang ipahayag ng iyong Espiritu sa iyong mga anak. Salamat sa katotohanan na aming nakita, natutunan, natunghayan, naunawaan mula sa salita ng Diyos. Sa kagandahang loob ng Panginoon, kami ay tiyak, sigurado. Bagamat kami ay mga inconsistent na mga tao. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Mapaglingkuran ka namin ng may katapatan hanggang sa ikaw po'y bumalik, Panginoon, makita mo po kami, walang ibang sigasig ang aming puso, kundi paglingkuran at lugurin ka. Bless you po inyong mga anak. At narito man simbahan, sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang bansa, online man, ikaw na po magpala sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord. We are so happy to have a Savior so great and to have this so great salvation and eternal security na meron po ang mga mananampalataya. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Tayo po tumayong lahat at tayo po umawit bago tayo po magtipon ng ating mga kaloob. Amen. Purihin po ang Panginoon. One song. Awitin po natin, thank you Lord for saving my soul. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you Lord for saving my soul. Thank you for making me whole. Thank you Lord for saving my soul. Amen. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord. From your heart, sing it from your heart, Lord. Thank you Lord. Thy great salvation so One more time. rich Let's sing it for the second time. Thank you from your heart. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Wow. Amen. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Brother Aaron, pasalamatan mo ating kaloob, ipag-pray ang ating mga kapatid, pagpalain at ang buong simbahan at ang mga kapatid natin. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid natin na tapat, bagamat hindi man po sila nakakasama natin face to face, ramdam natin yung kanilang pagiging miyembro, pakikiisa, pakikipasan sa mga gawain at saka sa ating mga pasanin, mga obligasyon. Salamat sa inyong bahagi, mga kapatid. Salamat. Hindi ko man idaing sa inyo ang lahat ng pangangailangan ng simbahan, pero dahil ng inyong mga pagkakaloob ay natutugunan po na napapag-abot-abot ng gawain ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Brother Aaron, please. Let's pray po. Panginoon makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Lord God, sa inyong salita na patuloy na pinapakain kami, Panginoon, ng espiritual. Marami pong salamat sa inyong kaligtasan na kailanman ay hindi na mawawala, Panginoon. Marami pong salamat sa kaliwanagan dahil, Panginoon, inalis nyo na po kami sa katuruan na ang kaligtasan po ay sa gawa. Ngunit kami, Panginoon, niliwanag nyo na ang kaligtasan ay sa inyo lamang matatamo, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong mga salita na patuloy na kaming nililiwanagan upang kami matuto, Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga kaloob na titipunin, maging tulong sa aming simbahan, Panginoon, at sa kanyang mga gawain, Panginoon. Ingatan niyo po kami mamaya sa paggawi at patawarin niyo po kami sa iyong pagkakasal, pagkukulang, linisin ang aming puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one.
you will, stand please, and let us sing, Are You Ever Burdened? Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, amen, and you will be singing as the days go by. Keep counting, amen. Name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa lahat po na nagsama-sama, nakinig, nanambahan, online at face-to-face. Salamat po. Ama naming Diyos, Ikaw po ang karapat-dapat sa lahat ng panahon. Salamat sa mga pagpapala mo. Kung umulan man sa panahong ito, salamat na sumariwa ang aming paligid, na refresh ang aming atmosphere, ang aming environment. Nadilig po ang mga halaman, nangatuwa ang iyong mga nilikha. At dalangin po namin ang mga napinsala naman ng bagyo, sa iba't ibang dako. Ikaw muli ang turo sa kanila na patuloy na umasa at huwag mawala ng pag-asa dahil pasisibulin mo uli ang mga tanim, pag-aanihin mo po uli sila ng sagana, papalitan mo ang mga sinalanta ng bagyo, at meron kang iba't ibang paraan para kami manatiling buhay at malalakas. At magpasalamat. Salamat po sapagkat ko naman ang aming maranasan, ito po'y part ng testimony in the making. Upang sa gayon sa anumang kalagayan, makita kung paano ko dapat mag-ugali ang mga Kristiyano na sa anumang kalagayan ay puno ng pasalamat, puno ng kaaliwan, puno ng pag-asa. Hindi po negatibo ang aming isipan, hindi po kami nakatingin sa mga kapinsalaan, nakatingin kami sa kamay ng Diyos na may kasaganaan sa lahat ng paraan. Kami hinuhubog at tinuturuan upang lalo naming makilala na ang Diyos ay dakila at marapat sambahin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin, lahat po ng inyong mga anak. Ikaw na po kumandili sa aming mga seniors. Ingatan po sila sa nababalita naming maraming kapinsalaan. Ingatan niyo po ang inyong mga anak, Lord. Bigyan niyo po, maliban na lamang, kaluguran mo na kami talagang pauwiin na. Kami po'y walang tutol. Kung ano po ang makalulugod sa iyo, pangyarihin niyo po sa amin. Ito po ang marapat sapagat sa iyong kaharian, ang kaluwalhatian at ang karangalan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. At ingat po tayo sa pag-uwi. Sunday, let's see each other. Mga minamahal, palapit ng palapit po. Invite your friends sa third Sunday. No? And then, please pray for Brother Steve. At iba po maaaring mag-preach sa atin sa coming Sundays.